Hello, hello. Welcome back to our channel, Kapwa kong mga api. API Average Pinoy Investors. Another portfolio update na naman po tayo. This time, I'm proud to say na nabawasan po ang ating debts. Thankfully, unti-unti siyang nababawasan with the help na rin of my partner and my mom. Kahit papaano tumutulong sila when it comes dito. Another thing I've added to my investments, I've added sa Dragonfly and sa G-Funds. I've stopped saving muna for the meantime. So wala akong naidagdag sa savings ko sa MP2, sa Maribank, sa Maya, as well as sa GoTime. So I've put it on hold. I'm focusing more on debts this time kasi we are in a crisis. With that said, down ang Philippine Stock Exchange, including ang stocks ko. Down sila as of today. So currently, we are back at the 6,050 pesos range sa PSE, Philippine Stock Exchange. If I'm not mistaken, my actual portfolio sa Dragonfly, well, it's down 5%, which is, again, fine. I see this as a total opportunity para mamili ng mga magandang stocks at a very low price. So again, this is good for me. Hindi ako nababahala kasi I'm a long-term investor. Regardless kung bumababa ang PSE or not, steady lang tayo. Majority of my investments naman are with REITs. So cash flow is there every time na nakakakuha ako ng dividends, I still reinvest it. Again, it doesn't matter kahit mababa. We all know, people in the Philippines know na, well, steady or let's say laging naka mid-range so to say ang PSE, Philippine Stock Exchange. So bumabawi tayo ng growth sa crypto naman. So when it comes to crypto, we are having a solid bounce from the crash we've had last week. So right now mataas lahat. Bitcoin is back to 71,800. Ethereum is back to 2,000 US dollars. XRP is back to $1.42. As you could see, up tayo, or I mean, green halos lahat pagdating sa days sa crypto, overall crypto market. Pagdating naman sa hours, medyo marami nang nagre-reverse. Wala pa tayo sa mga double digit, but I'm hoping na pataas ang crypto market natin. Still, I'm buying. Kapag may extra ako kada sahod, bumibili ako ng stocks or crypto, whichever is viable for me. So, in these times, importante na mag-save tayo or I mean, again guys, none of this is a financial advice. Pero kasi for me, this is a great buying opportunity. Kaya I'm halting all of my savings. So, hindi muna ako mag-iipon ng emergency fund. Invest muna ako. Kasi nga, these low prices signals na sooner or later, magbabounce back sila. So, let's watch mga latest videos naman, latest updates pagdating sa ekonomiya ng Pilipinas. We all know na, I mean, andito pa rin ang sigalot sa UAE, which in turn, nakakaapekto sa oil prices. Apektado tayong lahat dito. Kasi when oil prices go up, of course, there's inflation. So, as long as tumataas to, I mean, we are a country wherein transport or transporting goods is a thing. It's one of the major businesses dito sa Pilipinas. Not just transporting goods, but also people. Sa papaere man yan, sa dagat, sa kalye. We all use gas. Hindi pa naman kasi masyadong in demand ang electric cars sa Pilipinas or any electric vehicles. Yes, there are some, but
that's roughly around 1 to 5% pa lang ng population ng Pilipinas. So, again, apektado tayong lahat dito. In these times, the best suggestion I could provide is magtipid. I know majority of people would say na kailangan natin tulong from the government, but I honestly would say that you have to help yourself first. Huwag tayo masyadong umasa sa gobyerno. Kasi, I mean, sorry, baka ma-disappoint lang kayo. Let's watch some of the videos that I have seen online sa mga trending. So let's check out yung sinabi ni Donald Trump na baka mag-end na ang war. I mean, hopefully, soon, mawala na nga siya. So let's just react to this. Bagaman hindi pa ramdam sa pikit. Tapos na ang Let's skip to... Nawasak naman ang pambobomba sa Middle East na ikinawasak ng mga infrastruktura at Sana President matigil Donald na to. Trump na patapos na ang giyera nila American TV network. Very soon naman ang paglalarawan niya sa hiwalay na pagharap sa media. So it's going to be finished pretty quickly. We've already won in many ways, but we haven't won enough. Kasunod na mga Yeah, they have won. But, I mean, nandiyan pa rin yung mga forces ng Iran na umaatake. Hindi naman sila kasi sumusunod sa presidente nila eh. So, we're hoping na, I mean, matigil na. Kasi the more na nagkakaroon ng gera, the more natataas ang oil prices, especially kasi tayo, kumukuha or nag-aangkat tayo ng oil or ng gas, ng crudo from Middle East specifically. So, we're hoping na matapos na to. Kasi ang naging epekto is ito. Sumipa ng magit 20 piso ang presyo ng diesel. So, if you're not aware yet, sa Metro Manila, before mangyari to, mga 2-3 weeks ago, ang presyo lang ng gas is around 50 to 60 pesos. Nowadays, pumapatak na siya ng 70 to 90. And sooner or later, meron again mega price hike, which would turn 1 liter of gas into 100 pesos, more or less. May nag-iisip ng magtigil pasada habang ang ilang taxi operator naman hihirit ng dagdag sa flag down. Yeah, marami na. I've seen the news na marami na ngang gusto magtigil pasada. Again, dagdag pahirap to sa mga kapwa natin. I'm hoping na, magawan to ng solusyon. But for now, kailangan talaga natin magtiis. I'm not saying na magtiis tayo all of the time, pero just for the meantime, while we find solutions or suggest solutions for our own problem, syempre. At mula sa Quezon City, nakatutok live si Darlene Matao. Darlene? Pia, titigil na nga raw sa pamamasada yung ilang tsuper na nakausap namin dahil talagang wala na raw silang kikitain. Pagkatapos Which is true. Kumikita sila ng around 800 pesos sa buong maghapong pamamasada. Tapos, boundary, kulang pa nga sa boundary yun. Tapos, ang gas mo, 100 per litro. Ano na lang yung mauuwi nila? ng panibagong big time oil price hike sa susunod na linggo. Nakalatag naman na yung mga programa para sa ayuda ng gobyerno pero may panawagan yung ilang transport groups at tsuper. So, yung mga panawagan nila, which hopefully is being heard. 20 to 22 pesos ang inaasahang dagdag sa kada litro ng diesel sa Martes ayon sa industry sources. 14 to 16 pesos naman sa gasolina. So, kailangan ko na ulit magpa-full tank by Monday kasi magkakaroon na naman ng price hike. Okay. Hindi pa naglalabas ang Department of Energy ng opisyal na estimate at ng anunsyo kung pumayag muli ang oil companies na utay-utayin ang dagdag singil. Kasi based on my research, yung mga oil companies is may reserve na around 30 days lang. Sa Pilipinas to 30 days. So kung mauubos siya agad-agad, kailangan uli nila mag-angkat ng diesel,
ng gasolina from different sources. I just well, I'm hoping they'll find a way, but this is inevitable. And we know na kapag tumaas ang presyo ng gas, tataas ang presyo ng lahat ng bilihin. So, in my case, what I would do is iwas muna sa mga fast food, sa pagbili-bili sa labas. Kung kayang kumain muna sa loob ng bahay or sa bahay, then do that instead. Matapos ang round 1 ng mega oil price hike noong isang linggo, batay sa kwenta ng GMA Integrated News Research, naglalaro ngayon ang gasolina sa 57 to 84 pesos per liter. Sa diesel, 66 to 90 pesos. Sa kerosene, lagpas 100 pesos. Magkano man ang pinal na mapagkasunduan, iisa ang sigurado. Bugbog na raw ang mga tsuper. Paano ba raw magkakasya ang 500 piso kada araw sa kanyang may 2 anak? Kaya baka tumigil na raw siya sa pagpasada sa susunod na linggo. Ang taxi driver na si Jesus, hindi na umaabot sa 500 piso ang kita kada araw dahil sa sobrang mahal ng langis. Kaya nananawagan ng Philippine National Taxi Operators Association o PNTOA ng pagtaas ng singil sa flag down at kada metro. May panawagan din ang samahan ng mga TNVS. Yung transport network company naman, kung nasaan nagdadrive yung ating mga driver, baka naman po pwedeng bawasan ang komisyon nila. Tayo Hindi tayo pwede makialam dyan, but for now, again, in my case, what I would do is stop saving muna. Instead, I will invest in the companies I know would bounce back. Example, Robinson, si Arit or Ayala. By the way, if, before pa man yung mga price hikes, nag-exit na ako sa mga gasoline giants or gasoline companies na meron akong investment. So si Shell at saka si Petron. Kasi I know sooner or later, yes, tumataas sila. But sooner or later babagsak yan kasi kukonti at kukonti yung kukuha ng gas from them because of what's happening. I mean, I hope I'm wrong. If I'm wrong, good. If I'm right, well, let's see. Kasi pag bumaba ang presyo nila, I would for sure get into it again. Yan, magre-reinvest ako sa Petron mainly. Isa yan sa mga gusto kong kumpanya na pag-investan. I know I am long-term bullish pagdating sa energy market, specifically sa renewable energy. But hindi rin kasi natin pwedeng isantabi yung mga nakasanayan na nating companies like yun nga, sa gas, Petron, si Shell. Kasi we know na regardless kung meron tayong mga renewable energy sources, hindi agad-agad mawawala yung mga ganitong klaseng kumpanya. Na what do you guys think na ang gawin natin? I mean, what do you guys think na ang magandang gawin sa market natin nowadays? Please leave a like, comment your suggestions and yung mga gusto nyo sabihin down below. And wag po kayo mahiya mag-subscribe, please. Libre lang naman po pagsusubscribe. Again, thank you guys for watching. This is your average Pinoy investor. See you in the next video. Ciao, ciao.